kailangan po ang ating pananampalataya ay hindi lamang po nakabase sa ating feelings at the moment o nararamdaman. So ito po yun. So nagkaroon po ng paalala ang ating Apostle Paul at ito po yung gusto ko rin pong iwanan sa bawat isa. Ito po yung gusto ko pong iwanan na pagbalik ko po, nawa, ito po yung ating niyakap at para magpatuloy po tayo, para magmultiply po tayo, I believe ito pong mga ingredients na ito ay kailangan po natin. Some Christians try to live a dramatic telenovela life. Yan. Ang mga ibang Kristiyano daw po, parang nabubuhay na parang telenovela ang buhay. Pag ma-action ng buhay, kala nila malaprobinsyano na telenovela ang buhay nila, di ba? O kaya pag ikaw naman ay inspired in love, di ba? Ano po yung telenovela na yon na masasabi mo parang Dulce Amore, di ba? Parang Born for You, yung ang iyong nararamdaman. Pero pag puro problema, di ba? Puro dumadanas ka ng mga pagsubok, parang feeling mo naman pang malaala mo kaya ang buhay mo, di ba? Eh kung kakagaling mo lang sa simbahan, blessed na blessed ka, so feeling mo naman parang Nathaniel, nako, good boy, mabait ka. Pero hindi daw po dapat gano'n ang buhay ng isang Kristiyano. Yung iba naman po, mga Kristiyano daw po, talagang lahat halos ng concert pupuntahan. Because yung kanila pong relationship with the Lord is based on their feelings at the moment, yung ATM na yan. Sikat yan sa mga kabataan, di ba? Nakikita nyo sa mga social media post, ATM. Ano kaya ibig sabihin ng ATM? Nung una, nagulat tayo, di ba? Nasa harap ba siya ng automated teller machine? Bakit na ATM? Ano ibig sabihin ng ATM? At the moment. So, ang feelings or ang relasyon daw po karamihan ng mga Kristiyano ay nakabase sa kanilang nararamdaman at the moment. So, yung ibang Kristiyano daw po, lahat halos ng concert aatinan, di ba? Magpo-post sa FB nila, ATM, here at Hillsong, di ba? Planet Shakers. Wala naman pong masama sa mga yon. Ang ibang Kristiyano naman daw po, lahat halos ng retreat, lahat halos ng camping, aatinan, para talagang maging spiritually pop up or spiritually high. Wala din pong mali sa mga yon. Pero ang nais ko pong bigyan ng punto dito, hindi na po natin kailangan pang gumastos. Hindi na po natin pang kailangan umalis para lang maramdaman, para lang ma-empower ng ating Panginoon. Kahit po doon sa loob ng ating mga kwarto, niniwala po ako, kayang-kaya tayong empower ng ating Panginoon. At ito po yung tatlong bagay na nais pong iwanan ni Apostle Paul, at ito rin po yung gusto ko pong iwanan sa bawat isa. There are three main ideas I'd like to share. First is our walk in Christ. Yan po. Our walk in Christ. Second is being cautious of the false teaching. At pangatlo po, remembering who Jesus is and what Jesus did for us. Okay. So let me move on po ating unang pag-uusapan, our walk in Christ. In verse 6 of Colossians chapter 2, ito po ang ating mababasa. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Nilagyan ko po ng underline yung salitang walk in Him. So kung tatanungin ko po ang bawat isa, how's your Christian walk? Or dagdagan natin, di ba? How's your Christian walk at the moment? Di ba sa panahon po natin ngayon, napaka-trending ang maging physically fit, di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung physically fit. O, kung hindi ang physically fit, spiritually fit yan. Huwag ka mag-alala, di ba? So lahat po halos ginagawa para maging physically fit. Nagda-diet, hindi pa tapos sa diet, di ba? Merong pang exercise, tapos merong pang, ano pa po, di ba? Yung iba bumibili pa ng mamahaling pills. Meron akong kakilala, okay, wala kayo sa lolo ko, may kakilala ako, sa isang araw, ang kinakain niya pong rice, isang cup lang, di ba? Wow, isang cup lang. Ang tanong dito, gaano kalaki yung cup, di ba? Mamaya kasi laki nung lagayan ng cup noodles, di ba? Ang dami pa rin nun. Wala kayo sa isang lolo ko, di ba? Sa kanya, isang cup lang ng rice, pero lahat halos ng gym sa Metro Manila, napuntahan niya na, member niya na sa kakadiet, di ba? At wala pa kayo sa isang lolo ko. Siya, isang cup lang ng rice, lahat na ng gym sa Metro Manila, member pa siya. Gumigising pa siya ng madaling araw para lang mag-jogging. At lahat ng marathon, nasalihan niya, di ba? Grabe. So, sobrang conscious para maging physically fit. Pero ang tanong sa mga oras na ito,
kung tayo po ay nasa harap ng ating Panginoong Jesucristo, are we spiritually fit? Baka physically fit nga po tayo, pero yung ating espiritu naman po ay malnourished. Mas maganda po at alam ko po na mas kalooban ng Diyos that we are spiritually fit at tapos physically fit pa po tayo para po maglingkod sa ating Panginoon. Sino po dito ang ipinanganak na nakapaglakad na agad? Meron ba? Meron po ba kayong nakita na pagpanganak ng baby, tumayo agad, lumakad, binuksan yung pintuan, umalis na sa ospital? O kaya tumayo agad, niyakap yung kanyang mami? Wala po. Of course, may mga napapanood po tayo, ibang mga animals, of course, Animal Planet, like the cows and horses. Pag pinapanganak po sila, di ba, nakakatayo sila agad at nakakalakad. Pero papahayag ba tayo, nakatulad natin sila? Special po tayo. Sa buong history po ng mankind, wala pa po tayong nakitang baby na naglakad. Ano pong gusto kong puntohin dito? Ang paglalakad po kasi, when we were younger, di ba? Sino po dito yung looking young? Lahat naman po tayo, di ba? When we were younger daw po, di ba? Walking is just a step away from falling. So, nung bata-bata pa daw po tayo, nung medyo makapal pa yung buhok natin, wala pa tayong puting buhok, o kaya medyo slim pa tayo, o kaya yung forma natin medyo hippie-hippie pa, di ba? O kaya cute na cute pa tayo tignan. Ngayon, cute pa rin tayo sa paningin ng ating mga magulang, sa paningin ng ating mga asawa. So, nung bata pa daw tayo, nung baby pa daw po tayo, ginaguide tayo sa paglalakad. Kahit po yung ating nagbabantay, pagod na, kailangan niya bantayan maigi para makapaglakad yung bata. At dumating yung panahon na natuto na po yung bata maglakad. Ganun din daw po dapat, we must put our faith into practice. Ito po yung gustong sabihin ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Dapat ilagay daw po natin yung ating pananampalataya at pinapractice po natin ito. Para katulad ng isang bata, napakamahalaga po na matuto maglakad ng isang tao dahil habang buhay kailangan niya po ito at magagamit niya po ito. Ganun din daw po tayo dapat sa ating pong paglalakad sa ating Panginoon. In 1 John 2:6, sinabi po dito, the one who says he resides in God ought to himself to walk just as Jesus walked. In 1 John 2:6, malinaw pa po sa sikat ng araw, sinabi po dito, ang mga nagsasabing sila daw po ay naninirahan kasama ng ating Panginoong Jesucristo, dapat daw po lumalakad tayo sa nilalakaran ng ating Panginoong Jesucristo. Question, ano po ba ang nilalakaran ng ating Panginoong Jesucristo? Of course, ang kanyang nilalakaran unang-una po, kabanalan. Pangalawa po, katotohanan. Pangatlo, katwiran. Kung tayo po ay hindi lumalakad sa kabanalan, sa katotohanan, katwiran, mag-isip-isip na po tayo. At tulad nga po ng sinabi sa 1 John 2:6, dapat daw po yung mga nagsasabing Kristiyano, yung mga nagsasabing mananampalataya, na sinasabi nilang naninirahan sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo, dapat daw po nilalakaran natin ang nilalakaran ng ating Panginoong Jesucristo. When you walk with someone, obviously, you won't be going to the opposite direction. Tama po ba dyan? Meron na po ba dito ang naaya na maglakad? Sigurado naman po lahat tayo, siguro nung tayo po estudyante, nakulang-kulang pa yung ating pamasahe, ano ang best way para makatipid? Maglakad, di ba? O kaya, yung may isa kang kaibigan, talagang gusto kang makabanding, anong gagawin niya? Ayahin kanya maglakad. Lalo na, yung mga nagkatrabaho sa Ortigas, papunta ng Mega Mall, di ba? Pagbaba mo sa Ortigas Station, ang layo ng lakaran dyan. So, ganun po. Meron po ba kayong sinamahan na, halika, lakad tayo? Ang iyong patungo kang north, naglalakad ka, ang kanyang paglalakad papuntang south. Meron ba nun? Nung kumanang ka, ang ginawa ng kasama mo, kumaliwa. Wala po. Dapat kung ano ang tinatahak nung kasama mo sa paglalakad, dapat ganun din po ang iyong nilalakaran. Kasi po, naniniwala ako na sa paglalakad po, nakasakasama natin yung taong iyon, mas may enjoy po natin yung kanyang company. Sinabi po ni Dwight L. Moody, and I quote, if I walk with the world, I can't walk with God. Kung tayo daw po ay lumalakad sa mundo, sa kamunduhan, hindi po pwedeng tayo ay lumakad kasama ng ating Panginoon. Hayaan niyo po na paliwanag ko pa po ito. Sinabi in Matthew 6:24 and in Luke 16:13, dalawang beses po ni-reiterate, we cannot serve two masters. Nandun po yun, nakikita po natin.
We cannot serve two masters. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despises the other. Napakalinaw po, hindi lamang po sa Matthew, inulit pa po sa Luke, na hindi po tayo po pwedeng maglingkod sa dalawang maestro. Hindi po pwede na Monday to Saturday, ikaw ay lumalakad sa kamunduhan. Ikaw ay lumalangoy sa kasalanan. Doon ka kay Master Satan. At pagdating ng linggo, di ba, feeling mo, nako, ito na, kailangan na akong umarap kay Master Lord, kay Master Jesus. So kailangan, para mabawasan yung guilt na ginawa kong puro kabalbalan nung Lunes hanggang Sabado, magsisimba ako sa U-Belt. Kasi ayun yung feeling ko na papakatawarin, papakinggan naman ako ni Master. Pero sinabi po dito ni Dwight L. Moody, di ba, hindi po pwede tayo lumakad sa Diyos kung tayo ay lumalakad sa kamunduhan. Because if you walk in a different direction, you can't listen to that person. Tama po ba? Pag ikaw ay pasalungat doon sa direksyon ng nilalakaran, hindi mo mapapakinggan ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo malalaman kung ano yung nasa kanyang puso. If you walk in a different direction, you can't enjoy Jesus' presence. Hindi po natin ma-enjoy yung presensya ng ating Panginoon. Saan ko yung nakakita na naglalakad, nagpasama ka, nasa magkabilang road kayo? Di ba dapat magkatabi kayo? Kasi gusto mong ma-enjoy yung presensya niya. At times nga, di ba, kahit gaano kalayo ng ating nilalakad, dahil na-enjoy mo yung company nung kasama mo, magugulat ka na lang, nandun na pala kayo. Pero kung ikaw, mag-isa ka lang, at napakalayo ng iyong nilalakad, maya, di ba, nagreklamo ka, maya bumubulong ka, malayo pa ba? Pero kung may kasama ka, lalo na kung makulit, kung kwela, o BFF mo, kaibigan mo, kahit gaano kalayo ang inyong nilalakaran, na-enjoy mo yung presensya na. And if you walk in a different direction, ito pa po, hindi mo lang siya mapapakinggan, hindi mo lang ma-enjoy ang kanyang presensya, hindi ka rin makakapag-share ng mga bagay sa kanya. Hindi mo masasabi sa ating Panginoong Hesus yung mga pinagdadaanan mo. Hindi mo masishare sa Kanya yung saya mo. Hindi mo masishare yung at the moment na nararamdaman mo kasi malayo ka sa Kanya. At ito pa po, kung tayo po daw ay lumalakad, papalayo doon sa tinatahak ng ating Panginoong Jesucristo, we won't be able to understand Jesus or Him. Hindi po natin malalaman kung ano yung kalooban niya para sa atin. But when we walk with the Lord, your will, my will, is going to align to His will. Wow! Pag lumalakad daw po tayo sa ating Panginoon, yung ating kalooban ay nalilinya sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Na-share ko nga po kay Pastora Cora the other night na ang sarap lang po dahil dumating po sa posisyon, sa relasyon ko po sa ating Panginoon, na nireveal niya sa akin na kung ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng ating Panginoon, kung ikaw ay intimate sa ating Panginoon, hindi ka na yung parang bata na laging naliligaw. Yung pagising mo araw-araw, tatanungin mo, Lord, tama ba itong ginagawa ko? Lord, nasan na ba ako? Kalooban mo ba sa akin to? Kasi when we are intimate in the presence of the Lord, kung intimate po tayo sa ating Panginoon, direct to the point, pagising mo, alam mo na ginagawa mo yung kalooban niya. Hindi na ikaw yung parang batang naliligaw na, ano bang dapat kong gawin? Kailangan may mabasa ako, parang ginagawa mo pang horoscope yung Bible, para lang may direction ka. Pero kung tayo daw po ay lumalakad kasama ang ating Panginoon, ora mismo, kung ano ang disposisyon ng buhay mo sa mga yon, ayon ang kalooban ng Diyos para sa iyo. And then, since we're walking side by side with Jesus, our focus will be on Him. Tama po ba? Meron na po ba kayong nasabayan na naglalakad, nagkukwento, saan nakatingin? Pag tao, pwede, di ba? Nakakita ng sexy, nakakita ng crush niya, o nakakita ng billboard ni James Reid, di ba? Nakita yung billboard. Sino pa ba? Kami mga lalaki, nakita namin yung billboard ni Kevin Durant, lumipat sa Golden State. Mawawala yung focus namin. Di ba? Pero daw po, pag ikaw naglalakad kasama ang ating Panginoon, actually yung focus lang po natin nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anong kaway ng problema, gaano man kalakas ka binabayo ng bagyo ng problema, anuman yung pinagdadaanan mo, yung focus mo nasa ating Panginoong Jesucristo, mapaglalagpasan mo at makakayanan mo ang lahat ng bagay na ito. At ang kagandahan po sa ating Panginoon, those who walk with God always reach their destination. Can I hear a loud amen po?
Yung mga lumalakad daw po kasama ang ating Panginoon, never na naligaw. Yung mga lumalakad po kasama ang ating Panginoon, always reach their destination. At alam naman po natin, temporal lang po ang buhay natin sa mundong ito. Ano po ba talaga ang destination natin? Ang destination po natin ay hindi po pagpunta sa ibang lugar. Ang destination po natin hindi makarating na Amerika, ng Canada, Australia, or ng Dubai. Ang destination po natin walang iba kundi langit. At paano daw po natin mararating ang langit? Kailangan po kasama natin naglalakad ang ating Panginoon. And then, ito po gusto ko pong iwanan sa bawat isa. You cannot run the race until you learn to walk. Napakasimple pero po napaka-powerful statement. Kasi po naniniwala ako kung ang ating mga paa ay hindi po tumibay at hindi mo kaya maglakad ng malayo kasama ang ating Panginoon, I doubt po na pag dumating na po yung takbuhin in running the race sa ating pong paglilingkod, Kristiyano, madali po tayo mapapagod, madali po tayo matatapilok, madali po tayo mawawala. Pero dahil pinatatag po natin ang ating mga legs in walking at sanay po tayo maglakad kasama ang ating Panginoon, kahit gaano po ka-challenging ang buhay na ito, mananalo po tayo sa race na ito dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pwede po bang palakpakan natin ang presensya ng ating Panginoon? Praise the Lord. Kaya nga po, in-urge ni Apostle Paul ang mga taga-Colossians. Ang sinabi niya talaga, it's dapat you must be firmly rooted with your faith. Saan po makikita yan? In verse 7 po of the same text na pinag-aaralan natin. In verse 7, sinabi po dito, sa 2 Colossians, sinabi po dito, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith. Sa una pong tingin, ang isa po sa mga kumuha ng ating atensyon ay yung salitang firmly rooted. Diba? Ginamit, bakit po kaya inahalan tulad ni Apostol Pablo ang isang pananampalataya na dapat daw po firmly rooted? Ang una papasok sa isip natin, dapat para tayong isang puno. Tama po ba? Na dapat malalim ang ating ugat sa paglilingkod ng ating Panginoon. Napaka-importante po ito. Dahil po kung hindi malalim ang ating ugat, isang bagyo lang na dumaan, nako, lalo pa po ngayon, typhoon season, di ba? Imagine niyo si Butchoy, unang pasok pa lang. Hindi pa nga siya considered talaga as a big typhoon. Pero ganoon na po agad yung devastation na nangyari. How much more kung dumating na ang sendong, ang undoy na problema sa buhay mo? Dahil hindi malalim ang ugat mo sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi malalim ang ugat mo sa pananampalataya, wag na po tayong magtaka na konting bagyo lang ng problema, easily nag-give up na po tayo. Pero tandaan po natin ito, kailangan daw po, bago tayo maging established sa ating pananampalataya, bago po maging established ang ating pong faith sa ating Panginoon, dapat daw po we are firmly rooted in the Lord. At paano po mangyayari yan? Dapat lumakad po tayo sa gitna ng kalooban ng ating Panginoon. So ito po, bago po tayo pumunta sa ating pong second point, ano po ulit yung ating first point? Our walk in Christ. And now, moving on to our second point, pangalawa po na mga aral or mga payo na gusto pong iwanan ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians at gusto ko rin pong iwanan sa mga pamilya ko sa U-Belt is being cautious of false teaching. Yan. Being cautious of false teaching. Actually, nang habang ginagawa ko tong sermon na ito, ang unang pumasok sa akin si Tito Lex, di ba? Tandaan niyo po yung time na meron po tayong theology hour kung saan may mga katanungan about doctrines na medyo malalim na hindi natin napag-uusapan. Ito po ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Madalas, nakikibit-balikat lang po tayo sa mga lumalaganap na mga mali, huwad na mga katuruan. Dapat daw po tayo mga Kristiyano, we must contend our faith. Dapat lagi natin pinaglalaban o tinatayuan ang ating pananampalataya. In verse 8, ito po yung sinabi po dito, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Nung time po kasi ni Apostle Paul, siya po ay nakapiit habang sinusulat po itong epistle ng Colossians, puro positibo ang nakakarating sa kanyang feedback sa mga taga-Colossians dahil nga bago sila,
mainit sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero, nabother din po ang ating Apostle Paul dahil during his time, kaliwat kanan ang mga naglalabasan ng mga false teachings, yung mga huwad o mga maling katuruan. At ito po ang ginagamit ni Satanas para po i-shake ang mga simbahan. Madalas po, alam po ninyo, ang pag-atake ni Satanas ay hindi po by full force or by full attack. Hindi po biglaan, hindi maramihan. Ang ginagawa po niya para atakihin ang simbahan, inuunti-unti po niya yung mga members. At ito po ay sa pamamagitan ng pag-shake po sa foundation na kanilang pananampalataya. Habang ginagawa po, nag-isip po ako ng tatlo lang. Sa dami-dami po ng mga false teachings, nag-isip po ako ng mga tatlong napapanahon ng mga maling katuruan. Yung una po is the false teaching that Jesus is not God. Baka po hanggang sa panahon natin, baka po merong mga taga-Yubelt na hindi pa rin alam kung paano natin i-contend o tatayuan o sasagutan ang false teaching na ito. Ang mga disciples during the time, marami po sila. Hindi lamang po 12, marami pong mga sumunod pa na disciples ng ating Panginoon. Even yung mga pinagaling, yung ibang mga multitudes na encounter ang ating Panginoon, they themselves attest, witnesses, that Jesus, our Lord, is God. Even the Heavenly Father, kahit po ang Diyos Ama, sinabi niya na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ito po ay makikita in Matthew 3:17. Basahin po natin. Sinabi ng ating Diyos Ama, and a voice from heaven said, this is the Heavenly Father speaking, "This is my Son, pertaining to Jesus, whom I love. With Him I am well pleased." So ito po yun. Dito natin makikita sa verse na ito, na ang Diyos Ama mismo ang nagsabi ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At hindi lang po yan. Even Jesus Himself declared that He is the Lord. Tanda po natin, di ba? Lagi natin napapakinggan sa bibig ng ating minamahal na pastor, Bishop Brother Eddie Villanueva, di ba? Na talagang ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ay nagsabi na siya ay Panginoon. At saan po ito makikita na verse? In John 14:6, di ba? Sinabi niya, I am the way. Laging sinasabi ni Brother Eddie, di ba? Emphatically say na hindi siya one of the many ways, di ba? Hindi niya sinasabi na ako ang Panginoong Hesus, isa ako sa mga maraming daan. Di ba? Hindi po. Sinabi po dito, I am the way pertaining to He is the only way. Kaya po talagang pinoprove po natin ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. At sa korte daw po, para daw po ang isang kriminal ay makulong sa isang testimonya sa korte, kailangan daw po ng 2 o 3 witnesses. At actually, napakagaling po talaga ng Bible. Dahil ayan po, batas ng tao. Pero ganun din po sa batas ng Diyos. At saan po yun makikita? Sinabi po yan sa Deuteronomy po. Deuteronomy 19 verse 15. Sinabi po dito, one witness is not enough to convict anyone accused of any crime or offense they may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Para daw po makulong ang isang sinasakdal, kailangan ng 2 o 3 witnesses. So dito po, napakasimple lang, napakadami pong nag-witness ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Hindi lamang 2, hindi lamang 3, napakadami pong disipulo, napakadami pong tao during that time. Pati ang ating Heavenly Father ay nagsabi ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. So ito po yung unang false teaching. Pangalawa po, that false teaching that God chooses who will be saved and that only those who are chosen can be saved. Diba? Baka po hanggang ngayon, meron pa rin po tayong, naniniwala ako sa katuruan na to, ha? Kaya nga daw po marami po ang naliligaw kasi karamihan po pang-akit ng mga simbahan, sa amin ka na sumanib. Dahil kami lang yung maliligtas. Pag dumating ang rapture of the church, kaming simbahan lang ang i-rapture ng ating Panginoon. Alam ko po, nakarinig na tayo ng ganitong doktrina. Mali po iyon. At hayaan niyo pong humanap po tayo sa katuruan mula sa Biblia. Basa. Okay. Ano pong sagot ng Biblia dito? The Bible says that God wants all men to be saved. Ang kalooban daw po ng ating Panginoon, ang lahat ay maligtas. Saan po makikita niyan?
1 Timothy chapter 2 verses 3 to 6 and 2 Peter chapter 3 verse 9. Unahin po natin yung 1 Timothy 3:6. This is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito po, verse 4. Who desires all men to be saved. Ako na po yung nag-highlight, nag-underline. Sinabi po dito, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Verse 5, for there is one God and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus. In verse 6, who gave himself as a ransom for all. Take note for the word for all. The testimony given at the proper time. So dito po, hindi po natin mababasa na ang Diyos ay namatay lang para sa iilan. Ang Diyos daw po ay ginamit na ransom para lang siguro sa iilan. No, for all, ibig sabihin lahat po tayo. Kaya nga po in John 3:16, for God so loved the world. Hindi po sinabi dito na for God so loved the Asians. No, tayo lang mga Asianong mahal. Or kaya, for God so loved the Americans. Or for God so loved the Jews. No, sinabi po dito, for God so loved the world. Yung mundo po at tayo po yung kabuuan. Kaya po, ang Diyos ay namatay hindi lamang para sa mga righteous. Ang Diyos ay hindi lang namatay para sa mga taga-Israel. Ang Diyos ay hindi lang namatay para sa ibang mga banal na sinasabi nila. Ang Diyos po ay namatay sa ating lahat. Ganoon po tayo kahalaga sa ating Panginoon. That's the second false doctrine. At yung huli po is, ito na po, once saved, always saved. Yan. Baka hanggang ngayon po, naniniwala pa rin tayo dito sa hyper grace na talagang inisip natin, ako, naligtas na ako So meron na akong ticket para gumawa ng anumang mga bagay. Ano po ang sagot ng Biblia sa false teaching na ito? Ito po in Philippians 2 verse 12. Sinabi po dito, work out your salvation with fear and trembling. Yan. Work out your salvation with fear and trembling. Ano daw po ibig sabihin nito? Dapat daw po pag sumikapan natin, pagtrabahuan natin ang ating kaligtasan. Hindi po ito yung literal na kahulugan ng fear and trembling na kailangan may takot at nanginginig, di ba? Trembling Kailangan daw, nanginginig ako sa salvation ko. Hindi po. Ang original na konteksto na pagkakasulat po nito, fear and trembling means with reverence and respect. So kailangan daw po yung ating pong salvation, yung kaligtasan na ating nakamtan mula sa ating Panginoong Jesucristo, dapat daw po wino-work out natin araw-araw ng may respeto at paggalang. Paano mo irerespeto at igagalang yung kaligtasan ni brother kung nakikita mo siya sa sugalan? Paano mo irerespeto at igagalang ang kaligtasan ni sister? Nakita mo, grabe siyang manamit at sino-sino ang kapartner. Diba? Paano mo irerespeto at igagalang yung kaligtasan ng isang kapatiran na alam mo na namumuhay sa kamunduhan? Ito daw po iyon. Kaya nga po, hindi po excuse o dapat wag po tayo masway sa katuruan na once saved, always saved. Hindi, ligtas na ako So pwede na akong pwede na akong mag-commit ng adultery. Pwede na siguro ako na uminom ulit. Pwede na ulit ako sigurong manigarilyo. Pwede na ulit ako sigurong mangupit kay nanay, kay tatay. Pwede na ako magbulakbol, mag-aral. Pwede na ako hindi magsimba. Pwede na ako hindi manalangin kasi ligtas na ako Maling katuruan po iyon. Kailangan daw po araw-araw pinagtatrabahuan natin, pinagsusumikapan po natin ang ating pananampalataya. Pwede po bang palakpakan natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan? At ito po ang aking huli at nais ko pong ibigay na point. Una pong ating point is walk in our Christ. Second is being cautious in false teaching. At yung pangatlo po, at gusto ko po talagang bigyan ito ng lalim, I will be closing in a while, is remembering who Jesus is and what Jesus did for us. At times po, hindi madali ang paglalakad kasama ang ating Panginoon. Napaka-challenging po. Dumarating yung time na ikaw ay tao lang at mapapagod, di ba? Kahit nga po ikaw naglalakad ka, di ba? Anong nararamdaman mo minsan, di ba? Talagang nagka-cramps ka na, sumasakit yung mo, lalo na pag yung sapatos na suot mo medyo hindi masarap sa paa. O kaya, di ba, sa layo ng iyong nilalakad, napapagod ka, minsan gusto mo nang give up, huminto, pumara ng taxi, sumakay. Ganon din daw po sa paglalakad sa ating Panginoon. Pero, ang isa pong bagay, para makita po natin na worth it po
kasama ang ating Panginoon, ay palagi po nating tatandaan kung sino si Jesucristo sa atin at kung ano yung mga ginawa po niya sa atin. Meron lamang po akong gustong i-share na story. Isang simpleng pamilya ang magkakaroon ng first time na family outing nila. Pinag-ipunan po nila ng husto na sila ay makapag out of town sa isang magandang beach. So bago po nila marating yung destination na iyon, kailangan po nilang sumakay ng barko na sa loob ng 3 araw dahil hindi po nila kayang eroplano, mahal. At dahil nga po payak o simple lang yung pamilyang ito, so talagang budgeted talaga ni nanay yung kanilang pera. So sabi ni nanay, eto na, bago tayo sumakay ng barko, dahil sobrang tight ng budget natin, ang gagawin natin is magbabaon ako ng sardinas tsaka ng biskwit. At sa loob ng 3 araw, ito lang yung kaya natin kainin dahil wala na tayong pambili doon sa loob ng barko kasi baka mahal doon. So nag-agree ba kayo mga bata? Siyempre, tuwan-tuwa yung mga bata kaysa hindi matuloy yung kanilang outing. So sa unang araw, andun sila sa barko, so nagutom sila, nakaramdam sila ng gutom buong pamilya, so nagbukas si nanay ng biskwit at ng sardinas. Di ba? So dumating din yung gabi, kumakalam na naman yung sikmura ni Junior. So anong sagot ni nanay? Sardinas at biskwit. Pero nung pangalawang araw, may naririnig sila, magandang tugtugan doon sa upper deck. Ayan, alam nila, yung mga seaman natin, sila Tito Lex, sila Ate Ana, alam nila kung gaano kaganda minsan ng isang barko. So narinig nila, pero hindi nila pinapansin. Sabi nung nanay, doon sa kanyang mga anak, huwag mo pansinin yan. Nako, ito lang tayo, dito lang tayo sa maliit na kwarto na to. Ito lang yung binayaran natin eh. Hindi natin kaya lumabas. So itong si Junior, gutom na. Nakita niya, sardinas na naman. Tsaka biskwit. Sabi ni Junior, Nay, pag huminga tayo, may sardinas na ng kwarto, di ba? Pag sinaksak tayo ngayon, sardinas lalabas sa dugo natin. Kasi puro sardinas yung kanilang kinakain. Naranasan po namin yan, yung nagsisimula pa lang kami sa KKB. Ayan kami po nila Pastor Cora, Pastor Emil, Pastor Egay, at Ate Det, at ang Ate LB. Noong time po na yon, dahil ang pagkain lang sa youth center, rasyon po yon, ay puro sardinas, at kami po ay inabot ng baha, hindi kami nakalabas sa youth center. Lahat po halos ng luto ng sardinas. Sardinas na gisado, yung itlog nilagyan ng sardinas, yung miswa nilagyan ng sardinas, lahat po natikman namin. So talagang hindi po maganda ang hinga mo. Talaga pag sardinas ang iyong kinakain. So wala pong choice yung mga bata. Pero si Junior makulit. Habang nakatutulog na yung kanyang mami at kanyang daddy, social, no? Sardina. Okay. So sabi niya sa kanyang mga kapatid, dali kayo, takas tayo. Gutom na ako eh. Bumunot siya. Meron akong 50 pesos dito. Pwede na to siguro kahit bumili tayo ng isang malit na chocolate para naman maiba naman yung panlasa natin. Kahit yung laway natin, lasang sardinas na eh. So, tumakas sila habang tulog yung kanilang mga magulang. So, habang sila ay naghahanap doon sa napakalaki po ng barko eh. May napakinggan po silang magandang tugtugan. So, sinundan nila yung music. Tapos nakita nila sa isang pintuan. Sinilip nila, wow, napaka-grandioso naman ng lugar na yon. Ang gaganda ng setup. Tapos nakikita nila, buffet yung pagkain. Lalo po silang nagutom. So habang sila'y sumisilip, biglang bumukas yung pintuan. And then nagulat sila dahil may nakatayo na guard. Natakot sila, baka ulihin tayo, sabi sa kanyang mga kapatid. Tapos sabi ng mga bata, huwag niyo po kaming hulihin, manong guard. So anong ginawa ng guard? Kumakamot lang ng ulo, tumatawa-tawa. Tapos sabi niya, hali kayo, pasok kayo dito. Mga bata, pasok kayo. Parang Kuya Boji, mga bata, pasok kayo. Di ba? Pasok kayo dito. Sabi po ng mga bata, hindi po. Kasi hindi po yung kasama sa bayad namin. So, umiiling lang po yung gwardiya, sinabi niya, alam nyo mga iho, the moment na yung paa ninyo ay pumasok na dito sa barkong ito, lahat ng nakikita nyo dito sa barko, yung magagandang facilities na yan, yung buffet na yan, kasama na yan ng ticket na binayaran ninyo. So, ganun daw po tayong mga Kristiyano. Minsan, hindi natin alam, yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, total package po yun. And yet, namumuhay pa rin tayo sa kahirapan, takot pa rin tayong mangarap ng malalaking bagay para sa ating sarili at sa ating pamilya. Kahit dun sa ministry natin, iniisip mo, nako, habang buhay lang siguro akong taga-ligpit ng upuan, taga-buhat ng mabibigat na speaker. Dahil takot po, hindi mo alam yung worth, yung ticket na halaga ng buhay ng ating Panginoon sa Kristo is for us to have a good life and have it to the abundance. Sabi po yun in John 10:10b. So,
nakita po natin na ano daw po talaga yung ibig sabihin na complete in Christ bago po ako matapos. When we say complete, ibig po sabihin nito all, entirely. When we say complete, ibig sabihin po nito ay every bit. When we say complete, ang ibig sabihin po nito fulfilled or fully satisfied. Ang ibig sabihin daw po ng complete is 100%. Ibig sabihin po nito perfect. So when we talk about complete in Christ, we are perfect in Christ. We are fully satisfied in Christ. Napakaganda po. Sana ito po yung ating yakapin sa mga oras na ito. Ang katuruan na tayo po ay kumpleto sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Nabago lamang po kasi yung ideya ng complete tayo sa ating Panginoong Jesucristo nung pumasok po yung kasalanan. Tama po ba? When sin entered sa humankind, the original plan, the original design of God is the humans at pati po siya ay may perfect relationship. Sabihin nga po natin, perfect relationship. So ibig sabihin, ang original po ng disenyo ng ating Panginoon ay magkaroon tayo ng complete relationship sa Kanya. Pero dahil po pumasok yung kasalanan, eto na po, talagang si Satanas hindi talaga hihinto hanggang ang bawat isa po sa atin ay mapunta sa impyerno. Ganun po siya kaseryoso na ang kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno. Kahit pa sabihin mong ligtas ka na sa mga oras na ito, gagawin niya ang lahat para ikaw ay ma-snatch niya sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon po, ito po yung nangyari. Dahil po tayo nagkasala, yung perfect design, original plan, nasira po, at tayo po ay namuhay sa kasalanan. We ignore, at yung iniisip natin, mare-restore pa ba? Yung, napipicture out natin, nako, sobrang imperfect na ako sa harap ng Diyos. Parang tayo po sa mga oras na ito. Dahil po sa bigat ng ating mga nagawang kasalanan ng mga nakaraan, pag pumipikit po tayo, feeling po natin talagang hindi po tayo makaharap sa ating Panginoon. Grabe po yung guilt. Dahil po ito po yung resulta. Isa po sa mga consequences ng kasalanan ay yung guilt. So ano pong ginawa ng ating Panginoong, ano pong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba siya po ay bumaba dito sa lupa para pumamatay sa ating lahat? Dahil gusto niya po ulit tayong mabuo sa Kanya eh. Gusto niya po ulit tayong makomplete sa Kanya. So let me just summarize po yung nangyari from Genesis to Revelation. Dahil po grabe po yung journey, pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo para lang po doon sa bagay na yan. Gusto ko lang po ito i-summarize sa mga statements na ito. Number 1, you are 100% forgiven. Sabihin mo nga, I am 100% forgiven. Dahil po sinabing 100% we're complete in Christ. Tama po ba? At ang Diyos po, pag nagpapatawad, hindi po siya nagpapatawad ng patse-patse. Ano pong ibig sabihin nito? O anak, humingi ka ng tawad sa akin. Pinapatawad ko lang yung mga ginawa mo ng kasalanan. Simula siguro ng grade 7 ka o hanggang high school. Ayun lang yung pinapatawad ko sa iyo. O kaya anak, yung ginawa mong kasalanan lang pinapatawad ko sa iyo nung nakaraang buwan lang. Okay, that's June. So buong July, hindi pa kita pinapatawad. Hindi po ganoon ang ating Panginoon. Can I hear aloud, amen? Pag pinatawag po tayo ng ating Panginoon, 100% po forgiven tayo, amen? So wala na pong reason para po tayo ay namumuhay sa hiya, sa guilt, dahil 100% po tayo pinatawad ng ating Panginoon. Pangalawang statement, when we are 100% restored. Pag ang Diyos daw po ay nagbubuo at binubuo tayo, hindi po tayo basta-basta iiwanan dyan, parang tayo po nagbubuo ng puzzle, di ba? Pag hindi na po natin kaya mabuo yung puzzle, kung nahirapan tayo, iiwanan na lang natin dyan. Incomplete. Pero po ang ating Panginoong Jesucristo, pag i-restore niya po ang faith mo, pag i-restore niya po ang kabuhayan mo, pag i-restore niya po ang iyong kalusugan, 100% po yan. Tama po ba? Amen. And then, you have 100% fellowship with God. Wow. At times, wala po tayong time sa Kanya, distracted po tayo. Social media, aminin na po natin, talagang yung technology na yan. At times, talagang lumanakaw ng atensyon ng ating Panginoon. Pero, ang sarap no? Kung saan natin iniwanan ng ating Panginoon, di ba? Yung kanta natin kanina, di ba? Naghihintay lang siya sa atin. And ayun po yung kanyang original design, to have 100% fellowship with Him. And then, you have 100% of God's power. Wow!
Nung bumaba po ang ating Panginoong Jesucristo, ayun po, yung parang kinuwento ko sa inyo, no ticket ng pamilyang iyon. 100% po ang kasama noon. The same power that raises Jesus Christ from the dead is the same power po na ibinigay niya po sa atin. Ganun po tayo ka-powerful, more than our imagination. Ang laki po ng potensyal na iniligay ng Diyos sa bawat isa. And last po, we are entitled 100% of all that God has. Can I hear aloud, amen? Dahil po, ang Diyos natin, ang may-ari ng langit at lupa, ang Diyos natin ang pinakamayaman sa lahat. Kaya po entitled po tayo kasi takapagmana po tayo eh. We are an heir to His throne. Takapagmana po tayo sa Kanyang trono. So lahat po ng pag-aari ng Diyos, tayo po ay po pwedeng humingi, kumuha at pag-aari din po natin. Kaya wala pong Kristiyanong talunan. Wala pong Kristiyano na ang buhay nung 1995 ay ganito pa rin ang buhay niya, 2005 at ngayon 2015. Ganun pa rin ang nangyari sa kanya. Hindi po, dahil ang lahat po ng meron ng Diyos, tayo po mismo kanyang mga anak, ibibigay niya po ito sa atin.